Magandang araw! I'm Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa segment na All About You, kung saan ito yung safe space mo at pag-uusapan natin yung tungkol sa'yo. Para sa umaga na to magbabasa tayo ng ating letter. Ang nag-send sa atin ay si Gina. Ayan, sabi ni Gina, gusto ko lang malaman kung may depression po ako. Dahil matagal na akong laging nakakaramdam ng pagod, lungkot, pagiging bugnutin, may oras na napapabayaan ko na yung sarili ko dahil hindi na makaligo at walang ganang kumain. So, bago ang lahat, syempre gusto kong pasalamatan si Gina sa pag-open up. So, hindi madali na mag-open up na meron kang depression or kahit na anong mental health disorders these days kasi alam natin na ang strong pa rin ng stigma pagdating sa gantong klaseng mga mental health condition, di ba? Para sa discussion natin at kahit papaano matulungan natin yung mga taong nakakaranas tulad ng nararanasan ni Gina, bigyan natin ng konting idea kung papaano maintindihan kung normal pa ba yung ganyang klaseng pakiramdam o baka po pwedeng mental health disorder na. Meron tayong 5Ds na tinatawag. So, ito yung distress. Ayan, kapag sobrang stressed out ka na, may negative stress kang nararanasan, hindi ka na ganun kalatina dahil sobrang stressed out ka, ayan yon, distress yan. Pero minsan kasi, po pwede siyang sumobra. To the point na po pwedeng sumunod na tong second D or yung dysfunctionality. So, dysfunctionality, ibig sabihin po nito, hindi ka na makapag-function tulad nung dati. Sunod natin dito yung dangerousness. Dangerousness, ibig sabihin panganib. Ano yun po pwedeng panganib na mangyari sa'yo, magawa mo sa sarili mo, o kaya magawa mo sa mga tao sa paligid mo. Tandaan, minsan kapag sobrang tindi ng problema at sobrang tindi ng emotion na nararamdaman natin, pwede itong makapahamak ng ibang tao. Ayun. So, kasama din dito yung tinatawag natin na deviancy or yung unusualness ng behavior. Mararanasan mo yun at masasabi mo yun sa sarili mo na may kakaiba na sa'yo. Naranasan mo na ba halimbawa na masabi na parang hindi na ako to? Yun, example yun na pwedeng baka meron ka napapansin na kakaiba na sa sarili mo. Kung dati-dati, nakikipag-usap ka sa iba, ngayon, ina-isolate mo na sarili mo. Panghuli na letter D natin yung tinatawag na duration. Ang kailangan nating tingnan dito kapag tumatagal na ba ito ng 2 weeks or more than 2 weeks, ibig sabihin nito, kailangan din natin magpa-check. Kasi tandaan natin, kapag pinapag-usapan na mental health, hindi dapat natin ito hinahayaan na lumala. Kailangan mas preventive po tayo. Kasi tandaan, pag usapin din ng mental health, hindi dapat tayo mag-isa. May mga taong makikinig sa atin at tutulong sa atin tulad ng pamilya, na ating kaibigan, at ng mga mental health professional katulad ko. So, hopefully nakatulong to para kahit papaano magkaroon ka ng paraan kung paano maibsan ang nararanasan. So, this is all about you. And I'm Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat sa pakikinig.